Magandang araw sa inyong lahat. Narito ang pinakabagong weather update natin ngayong araw, April 27, 2025, Sunday. Alamin natin ang mga lugar na apektado ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ at ang update tungkol sa posibleng bagyo na may moderate chance na mabuo sa mga susunod na linggo. At kung gusto mo updated ka lagi sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan kahit panahon ng taginit, may ilang bahagi ng bansa ang apektado ng Intertropical Convergence Zone. Sa Mindanao at Palawan, asahan ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan dulot ng ITCZ. Dahil dito, may banta ng mga pagbaha at landslide lalo na sa mga mabababang lugar at gilid ng bundok. Sa Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte, makakaranas din ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan na dulot ng easterlies. Posible rin ang flash floods or landslides kung lalakas ang buhos ng ulan. Samantala, sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, mananatiling mainit ang panahon. Ayon sa Heat Index Forecast, posibleng umabot sa 41 degrees Celsius ang heat index sa National Capital Region. Sa Pangasinan at Ilocos Norte, posibleng maranasan ang 43 degrees Celsius at ganun din sa Occidental Mindoro. Kaya naman paalala po sa lahat na laging manatiling hydrated at umiwas sa direktang sikat ng araw lalo na mula 10 a.m. ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Bagamat mainit, maaari pa ring makaranas ng mga rain showers or thunderstorms sa ilang bahagi ng bansa dahil sa epekto ng easterlies. Para naman sa tropical cyclone threat potential, ayon sa pinakahuling forecast ngayong week 1 mula April 25 hanggang May 1, wala pa tayong active tropical cyclone o TCLV sa loob ng Philippine Monitoring Domain. Ngunit ayon sa mga model, may posibilidad na mabuo ang isang low pressure sa southeastern boundary ng Philippine Area of Responsibility. Kung mabubuo ito, inaasahang kikilos ito pakanluran, papuntang Mindanao, Visayas at Southern Luzon at may moderate chance na maging isang tropical cyclone sa unang linggo. Pagdating naman sa week 2 mula May 2 hanggang May 8, inaasahan pa rin na ang nasabing low pressure ay may moderate chance na maging ganap na tropical cyclone habang inaasahan itong liliko o magre-recurve patungong Hilagang Silangan sa silangang bahagi ng Southern Luzon. Kung titingnan naman natin gamit ang iba't ibang weather models, ayon sa European model, hindi inaasahang magiging isang bagyo ang low pressure na ito. Ngunit base sa GFS model ng US, may posibilidad na mabuo ito bilang isang bagyo at bahagyang daanan ang silangang bahagi ng bansa. Gayunpaman, lahat ng mga forecast na ito ay maaari pang magbago depende sa magiging galaw at lakas ng sistema sa mga susunod na araw. Kaya't mahalaga pa rin na manatiling updated sa mga susunod na ulat mula dito sa channel para sa pinakabagong balita tungkol sa lagay ng panahon. Maraming salamat sa inyong panonood at palaging mag-ingat.